Hey guys, good afternoon mga ka-BYD. So ayan, time check 3 PM na ng hapon. So biyahe natin papuntang Ormoc. So we're going home. And then galing tayo ng Tacloban. But originally, kaninang umaga, yung biyahe natin is from Mayorga to Tacloban, and I stay in Tacloban for how many hours, and then after nun, nagbiyahe na ako papunta dito ng Ormoc. So ngayon gusto ko lang sa inyo ipaalam sa inyo guys na may yung ano natin, yung EV natin, EV mode natin, kasi umalis ako ng Mayorga, naka 100% ako kasi nag-charge ako kagabi. So right now, nandito na ako sa Cananga. Entering na ako, I think last barangay na to ng Cananga kasi Libungaw, and then magiging Valencia ng Ormoc, barangay ng Ormoc. So yung EV natin is nasa 26% pa, tapos yung natakbo natin is 113 kilometers na. So I think nasa driving habit din. So ipapakita ko sa inyo guys yung dashboard natin, yung panel, yung odometer at saka yung percentage ng battery. So ayan guys, eto papunta tayo ng Ormoc. Actually nanonood tayo ng Netflix. Well, hindi na natin ano yan, in-stop ko na kasi nga. So yan yung ano natin, yung pacing natin is nasa ganina nung nag-travel ako papunta Tacloban hanggang Cananga, yung pacing natin is around 70 to 80 km per hour. So ngayon, yung pacing ko ngayon is nagbagal ako kasi nga nag-video ako. So yan yung ano natin, yung percentage ng battery natin is 25. So ayan, nag-HEV na siya kasi nga yung ano natin, yung battery natin is naka-SOC siya o naka-state of charge. Pagdating ng 25%, magto-turn on yung HEV niya. But look, I have 114 kilometers. To be exact, I have 114.4 kilometers na natakbo before siya nag 25%. So yung ano ko, yung driving habit ko is ano lang, yung sakto lang, normal. Parang naka-eco mode tayo ngayon na. So mag-park muna tayo kasi mamaya ma-reklamo tayo ng ano. So ayan, park muna tayo para ma-explain ko sa inyo yung pacing ko. So ayun nga, ang nangyari kanina is yung takbo natin nasa 70 to 80. So hindi naman abrupt yung acceleration natin, yung normal lang. So yan yung inabot ng trip natin. Nasa 114.7 kilometers. Kanina umalis ako ng Mayorga, about exactly 100% yung battery natin kasi nga nag-charge tayo kagabi. So ayan yung inabot natin, 114. So napakatipid guys before mag 25%, no? Sana all. Napakatipid. Kasi ang sa advertise ng BYD is 100 kilometers or I don't know, 100 kilometers yung EV. But yung ano ko, yung actual na ano ko is 114. As long as yung ano lang yung matipid lang na paggamit, like hindi ka naman abrupt pumapak ng accelerator, hindi ka persadong mag-accelerate. So ayan, yung ano natin, yung na-accumulate natin na kilometer. So napakatipid na yan para sa akin. So and then ito na explanation ko sa inyo. Pwede tayo manood ng ano. So ayan, no. Pwede tayo manood ng Netflix. Tapos makakapanood din tayo ng YouTube. So ayan, i-drive natin Tingnan nyo yung P. Ayan, naka-drive yan Tapos i-try natin umabante. So ayan, hindi yan nag-i-exit. Umabante na tayo. Punta tayo dun sa may ano. Dun sa may ano na yun. Sa may puno. So ayan. So still playing. So ayan. Kasi nga naka side load na tayo.
So yun yung ginawa natin. Anyway guys, mag-upload tayo ng video kung paano instruction kung paano gawin yung side loaded apps. But hindi ko to nire-recommenda kung wala kayong experience sa wala kayong background sa kahit naman lang konting kaalaman, kahit naman lang format sa laptop o ano. Kasi kung anong mangyari, disclaimer lang, hindi ko po kasalanan kasi nga nasa sa inyo yon kung gagayahin nyo. Basta ako maglalabas lang ako ng instruction on how to side load apps on our VYD infotainment. So ayan. So yung ano natin, ayan. May sample nga para ako dito ng Sentry mode natin. Kanina may sample tayo ng Sentry mode. Ayan nasa nasa SD. Sinave ko kasi sa SD, Electro, tapos Sentry, tapos 2026 July, tapos 19 kasi nga yung 18 wala kasi pag yung 19 meron tayong sample dito. So play natin, try natin kung ma-play. So ayan, yan yung sample ng ba to? Ay, ano ba to? Ito, sample natin ng so ayan. Alam nyo guys, nagkakaroon siya ng problema ngayon kasi hindi ko pa napalitan yung hindi ko pa napalitan yung anong tawag nito? Yung SD card ko. Yung SD card ko hindi siya advisable kasi masyado siyang malaki. Biruin yung 1 terabyte to. Tingnan nyo. Ayan Ito. 1 terabyte yan yung SD card. So hindi ko sinasuggest na ganun kasi masyado siyang mabigat. Tsaka hindi siya talaga para pang saving ng video kasi mahina yung niya. Mahina yung speed niya. At the same time mabigat siya. Pero ito yung sample na na malinaw. So ayan. Kapag may mga movement dyan, syempre magre-record yan. Ayan may mga movement dito. Yun nga lang kasi medyo medyo parang naglalag ganyan kasi nga yung dahil nga sa SD card. Pero nung ginamit ko yung SD card nitong nung DD5 ko, maganda naman yung kinalabasan niya. So ayan, yung DD5 natin yan. Alam nyo anong purpose ng DD5 ko? Kasi itong yung dashcam natin dito sa 360 hindi ko ginagamit pang record ng habang bumibiyahe ako kasi yun nga sabi ko nga sa inyo is para hindi rin maging loaded yung infotainment natin ng video at saka hindi rin loaded yung RAM ng infotainment natin, yung system natin. So instead meron akong DD5. So yun yung ginagamit ko. Tapos ito, yung ginagamit ko dito is yung Sentry lang. For security purposes, whenever I go to places na hindi siya para sa akin, hindi siya safe, tapos iiwan ko yung sasakyan ko, dun ako nag-on ng Sentry mode ng Electro app. Yung Electro app hindi yan hindi yan libre. Meron lang siyang 1 week na free trial itong Electro app na to. Meron lang siyang 1 week na free trial and then nyo na. Magsasubscribe na kayo. So I think yung sa akin nag-subscribe ako yung 1 year yung 1 year yung 1 year is around 2,253 yung subscription niya for 1 year. Pero hindi na ako lugi doon kasi nga merong yung mapapalagay ka ba kahit alam mong binark mo yung sasakyan mo tapos nakikita mo pa rin kasi kahit saan ka as long as may signal yung sasakyan nyo. Kasi itong Electro app na to para siyang naka-root, para ba siyang naka-brute force dun sa software nyo, tapos nagpi-play siya background kahit patay yung sasakyan. So ina-allow niya yung wifi ng infotainment nyo mag-connect kung may available wifi na kinonect nyo na. So yung sa akin, mag-unboxing tayo mamaya kasi nag-order ako ng modem stick ba yun? Basta yung stick na isasalpak ko dito sa USB para
meron siyang laging internet. So bumili rin ako ng SIM card na GOMO. Tapos ilalagay natin dito para always siya connected. So, yun yung magiging way niya para at least kung magpa-park ako dun sa hindi safety, malalaman ko. At the same time, ma-access ko rin yung sasakyan. For example, may gumamit, humiram yung kapatid ko or kung yung misis ko, humiram siya. Dinala niya yung sasakyan. Kahit saan siya, as long as may signal, yung GOMO or yung Wi-Fi hotspot dito na stick, automatic anong tawag nito? Ma-open ko yung camera. Magkakaroon ng live camera na kasi meron siyang sa Electro app, meron siyang live camera. So ayun guys, uwi muna ako ng bahay tapos unboxing natin yung USB stick natin na hotspot, tapos ulit tayo mamaya, mag-video ulit tayo kung paano natin i-set up yung Electro app dito sa ating BYD. So, ayan, sana mag-like kayo, tsaka pa-share na rin kung meron. Then, maraming salamat and good day.